Madam. Madam Ivan. So, ayan guys, welcome back to my channel, and yeah, for today's video, medyo sad nyo muna dahil kagaya ng nababasa nyo sa title, si Ayi ay inugod namin sa ospital kahapon. Oo, kasi masakit ang tiyan ni Ayi at nagtutukot na papadala yung pag-poop niya. Actually, nag-start talaga to nung, balikan lang natin yung timeline. Nag-start noong November 25. Kumain kami ng samgipsal around 10:30 sa may Tarente. And actually, humabol lang at nag-upload ko at that time. So, humabol lang na doon. And nagulat ako kasi naalala ko nakalive ako noon eh. Bigla ko nagpaalam, sabi niya, Madam, mauna na ako. Patapos na rin kami noon. Matapos na akong kumain, inatatal na lang namin yung bill. Sabi niya, Madam, mauna na ako. Sakit ng ano. So, yan, nauna ka. And then, pag dating niya dito, uminom ko. Kasi binipik ko mataas ang niya, parang 128 over 95 at that time. Pabili ako ng yung natakan na pineapple, Del Monte pineapple juice. Pinainom ko ng gamot. Medyo naging okay na-okay ulit, na-okay agad ka. Kaya nga bumaba ka, tapos nag-assemble na naman ng padala na package. So, okay ka. Naging okay ka. And then, November 23, birthday at iniduray. So, noong gabi pa lang, nagluto siya ng pasta. Ila Darla, nagluto sila ng carbonara ng GM. And then, si Ayi naman, may natira kasing pasta. Ginawa niyang spaghetti. Tapos, nomo kami very light dito. Alubong nga sa birthday ni Duray. And then, yeah, nabukasan, November 27 ng gabi. Hindi ko lang busy ako nun eh. Basta, busy nga ako. Nandito na yung kapatid ko nun. So, pumunta sila kanila Duray. Pumunta daw sila doon. Tapos, actually sila very light. Pero parang dalawang bote lang daw ang nainom ni Ayi. Na hindi na. Kasi may naramdaman. Pero parang umano yung likod niya. Sabi niya, ayaw niya na daw. So, nagpaalam siya. Nabibili lang ng cake. And bumili naman din talaga ng cake from Radin Ribbon. Ribbon ba yan? Oo. Sila Darla, sila Emma. Pero si Ayi, hindi na nakabalik at nagpahinga na lang. Kasi naman na daw talaga yung pakaramdam niya. Hanggang kinabukasan, November 28, nilagnat na talaga si Ayi. Timing that time, November 28, birthday ng kapatid ko at schedule niya naman ng biometric sa Parañaque. Kaya ang ginawa namin ng kapatid ko, pumunta kami ng Manila, sinamahan ko. Binilin ko na lang nila. Gusto ko mag-thank you kay TJ o kay Arong. During that time, sila yung nagluto ng tinola. Kasi si Mami Claude, nalutuan ng something, ng pagkain si Ayi para makakain. Kasi that time, nagsimula talaga, yung lagnat niya talaga. Tapos hindi nakakatayo, magado, or parang natutulog siya. Parang, hindi ba ganun naman pag may sakit? Para, sige, pahinga, tulog. So, thank you kanila TJ and ako na sila talaga nag-atikal ko kay Ayi that time. And then ako, nakauwi ako dito sa Cavite around 11 na, gabi na. Kasi sobrang traffic, tapos Friday pa that time. Tapos kami ng kapatid ko, inamahan ko pa. Pagbalik ko dito sa bahay ni Ayi, nandito na ka. Diyan lang sila tutulog sa ilalim ng hagdan. Oo, pero iba na yung ni Ayi, parang lantang hulay na ka. So, nakita ko na parang ang hina ni Ayi. Sabi ko, check ko nga mga lugar nila. So, binalikan ko na naman sa bahay, yung pang-test, yung nandoon, yung bigay natin kanina. Tinanong ko yung kapatid ko para malaman ko kung gumagana pa talaga yung aparato na yun. Kasi, yung kapatid ko, kakakain niya lang ng chocolate cake. Ito yung lugar ng kapatid ko. Para malaman natin. Kasi kumain ka ng cake. Kasi gusto ko rin ito ang lugar ay mamaya. Okay. Okay mo, okay ka, okay. Masakit kaya. 110. Although, pag hindi ka kasi diabetic, hindi naman yung effect talaga yung sugar mo. So, yung kapatid ko, yung sugar niya na time ay 110, and then si Joven, correct ko din, 92, and then si Ayi, 251. Sobrang taas, knowing na wala naman ang inakain talaga, pamalado. Kasi onti lang daw ang nakain niya doon sa tinola na niluto nila TJ. So sabi ko, mataas ang sugar ni Bading. So ayun na nga, parang wala pa akong tulog nito ha, galing pa ako ng Manila, galing pa kami ng Parañaque. So ano na naman ako, sabi ko, chronic overthinker talaga ako. So around 12, so ayun, pupunta naman tayo ngayon sa McDo. At
Hahanap din tayo ng Kool-Aid kasi gusto niya iinom malamig. Oo. So, bibili rin tayo ng mushroom soup kasi papakainin natin. Unti lang nakain ni Ayi. Masama ang pakiramdam niya at yan ang sugar niya kanina, mataal ang sugar niya. Matakumak daw kasi may opas doon may sabaw. Kaya lang wala. Buti lang, may kalendere at tabi ng Pure Gold. Ano bang nabili ko nun? Parang inigang na baboy. Bumili tayong kanin. Kaya lang hindi pa rin kumakain itong si Aye. Parang humigop lang ito ng sabaw, onti. Tapos mamaya, tutukan na naman ka. So sabi ko, ay ano ba? Paano kaya? Hindi naman ganun usually. Kapag nagkakasakit si Aye, papahinga lang yan, natulog, after okay na ulit ka. So ito, medyo matagal yung so magtataka ka talaga. Around 3 AM, inano ko na naman, ginanong ko yung, 38 degree, sabi ko, mataas na rin yung, so, pinainom ko ng gamot. Joven, dito natutulog. So, Joven, yung kwarto matulog, para may kasama si Aye. Dito na Emma yung nagbabantay, at may balde dyan, if ever na umuko si Aye. So, ilan yung nandiyan. So, around 4 AM, natulog na ako. Kasi pagod talaga ako ngayon. Imagine mo yung biyahe from Cavite to Manila. Umalis kami ng kapatid ko 9 AM. Tapos, may kasi yung biometric yun eh. Natapos kami hapon, nagmawa pa kami, tapos biyahe pa pauwi. So, alam mo yun, sobrang pagod talaga ako. So, sabi ko matulog na ako 4 AM. Pero bago ako matulog actually nung 4, si Aye, madam, unakan mo ako sa mukha. First time yun ni Aye, kasi si Aye, never naman ako nagpapapuno sa akin ng maligam-gam. Yung towel, kapag nilalagnat. Sabi that time, nagpapuno sa dito, sa leeg, sa ngamay. Sabi ko, iba yung nararamdaman ni Aye. Kasi kapag naman, normal na lagnat lang or anything, kaya niya naman, hindi naman magpapuna, minalitan ko pa ng damit. So, ayun, nakatulog na ako ng 4. Ay, di ba suot ko lagi itong reloj ko? At ingat, minomonitor ko yung tulog ko kasi at least makatulog man ako ng 6 to 7 hours. Wala pang 1.5 hour ang tulog ko, nagising na naman ako. Kasi iniisip ko na naman baka, pag may sakit talaga yung ito sa mga hindi mag-iisip ka, mag-aalala ka. So yung tulog ko, tulog manok lang. Nagising ako parang 1.5 hour after wala pang 2 hours yung tulog ko, bumaba ako. Kasi tulog kasi. Pagpunta ko dito, inininag ko si Aye, pawi na pawi. Naman nakatutok na yung electric pan nun Una na ako naman. Tapos sabi ko, okay ka lang, pinanong ko to. Hindi, alam ko hindi na naalala to ni Aye. Kasi si Aye parang disoriented na at that time. Buti na lang na may GC kasi kami nila Mami Claude, Mami Rhea, Auntie Karina, ni Mang Elodie. O, ina-update ko sila from time to time. Tapos, niremind ako ni Mami Claude na, Madam, i-message mo kaya si Doc Van. Yung lagi ko rin kausap tungkol naman sa high blood ko. Oo nga, kasi nakalimutan ko rin. Parang natataranta na ako that time. Nung sinabi niya, message ko si Doc Van right away, na nag-reply din naman agad. Hindi ko nga alam ba, online at that time. Thank you Lord. Sabi ko na kanya, yung BP, yung temperature ni Aye, yung sugar niya, at sabi niya, Madam, dalhin nyo na yun sa ER right away. So, Dito ko, kasi ako, habang tinitingnan ko si Aye, dito talaga ako nakaupo noon, dito ako nakaupo. Tapos si Aye nandun sa harap ko, sa may ilalim na hagdan. Sabi ko, tinitingnan ko yung paghinga ni Aye, kasi ako mamaya, hindi na humihinga. Takot ako, natataranta ako. Ang ginawa ko, sabi ko, daling nag-prepare na ako ng magamit ni Aye, damit. Kasi palitan ko ng damit ni Aye. Tapos nilagay ko yung gamit ko. Thank you kay Mami Claude, sabi niya, Madam, nagtanda ko sa'yo ng dalhin mo na yan sa ER. Alam mo niyo ba guys, nag-decide ako na dalhin si Aye around 7 AM pa lang. 7 or 7 to 8. Tapos, tinawagan ko si Rachel ng Imbakbak Mare, kailangan ko ng help. Kailangan ko yung van nyo. Kasi Aye, dalhin natin sa hospital. O sige, wait lang. Tawagan ko lang yung jowa niya naman, si Van. Para yun ang magdadrive sa amin ng van. Parang during the time, 1 hour lang pinaghintay ko. Parang sobrang tagal nung pinag-aantay. Ganun pala talaga kapag nag-aantay ka. Tapos, parang, ba't ang tagal yung umilo? Ganyan. Tapos maya-maya ako natawag. Pero yun, 10:30 AM, nandun na kami sa hospital. Nandun na kami sa ER. In-interview na ka, nararamdaman, ganyan. Dun, parang that time, dun pa lang ako nakalma. Actually, medyo nakapag-vlog nga ako
So, ayun mga kangar, nandito tayo sa hospital. Inunggod ko na si Aye. Actually, nag-decide na ako kanina. Pagkat sila Ma'am Itlod, sila Doc Van, and medyo mataas, ay ano kasi, uka ng uka si Aye. Tapos, nilalagnat. Masakit yung kanya. Nag-start ko nung nag-start ko nung kumain kami ng kamyo. Kumakit yung kanya. Parang pangatlong araw na daw na hindi ko na alam kasi kahapon wala ako, nasa Manila kasi ako. Pero magpapapalit ako kay Darla kasi wala pa akong tulog actually. Hindi ako makatulog kanina kasi nga, ako lang kay Aye kasi parang nangingitim yung labi, alam mo yun, nakakatakot. Ay, nanay, copy up pa rin kayo. May QR code po sa mukha ko nakalagay. Uy, bantayan nyo si Aye matutulog muna ako. Wala pa yung tulog. Kasi inom ka ng inom. Hindi ako nag-inom, gago ka, galing Sabi ako. na lang kayo ni Aye sa matabantayan namin kayo. Oo, doon ka na, sumabay ka na kaya. Tangina nyo, mga bibig nyo talaga. Magkano to? 9,000. Uuwi muna ako, guys. Wait lang, dito muna kayo, ha? Babalik ka pa kasi. Babalikan ko muna ng ibang class. Nasa ER pa ba? Tapos ibibigay ko sa inyo yung pumunta ni ano. Ang problema, dalawa lang. May, ang magbabantay dalawa, bisita pwede. Tao. Bibisita lang po. O anong room mo? Ganyan. Yung bibisita sa kanya, parang parang ay, bawal sabihin sa vlog. Ano? Yung bibisita sa kanya. Basta ano na namin yun. Oo, sabi na inside joke na lang Hindi namin. ko get. At uuwi na muna ako sa bahay dahil naghihintay ang kapatid ko dahil may lakad kami. Pero itutuloy ko ang kwento maya-maya. Oo, ha? May kwento pa. Yun ang ospital. Kasi ang talaga, ang hirap talaga pag may nagkakakakit, no? So, ang gagawin ko guys, papatayin ko ang breaker ng bahay na to. Tingnan natin kung magkano na ang bill namin. Ay, ang kilowatt hour. Papatayin ko yung kasi wala namang laman yung live. Para pagbalik namin, makita ko kung ano ang hit na na. Bukod din naman, uwi rin naman agad ako. Tomorrow ang interview ng kapatid ko, pero ngayon pa lang, gusto nila mama at papa, nandun na kami sa Manila kasi baka matraffic daw kami, ganyan. So, ang aming ngayon ay, ayan, 203. So, tingnan natin kung magkano magiging bill natin. Ay, magiging madadagdag ba or hindi. Kasi parang parang may nakatap sa amin. Kasi ang mahal ng kuryente namin, ating mga ilaw lang. Or pwede nila mahal talaga yung mga ilaw na yun, di ba? Maka-judgmental lang ako. But anyway, magpe-prepare muna ako. Markova! Markova. So, balik ako kayo later. May kwento pa ako, hindi pa ako tapos. So, ayun na nga guys. Nung nasa ER na kami. In-entertain na kami. So, na ako okay na ako na at least nandun kami sa hospital. Kasi sa bahay, wala namang kaming mga alam. Hindi naman kami mga doctor or nurses. So, sabi ko, mas okay na yun na kasi feeling ko kung na-late kami ng on time very late, baka may grabing nangyari kay Aye. So, thank you kay Doc Van, talagang hindi na tumigil lahat. Madam, nasa ER na ba kayo? Nakaalit na ba kayo? Lahat nila, pati si Mami Claude. So, talagang inanong talaga nila kami na makapagpa-ER. So, yun. Nung na kami, nung nakahiga na si Aye, nasa bed na nakaganon ko, ba't niyo alam ba't ang ganon ka? Parang pa medyo nanginginig-ginig pa I don't know kung parang maiiyak, na malungkot, alam mo halo-halo na nanghina. Nung nakuhaan na ng dugo, sabi ko, gusto mo ba i-inform yung mga kapatid mo na nasa-hospital ka? Sabi niya, wag mo naman, wag mo na madam. Yun ang iniisip niya that time. Ayaw niyang mag-alala ang mga kapatid niya. Ayaw niyang mag-worry. So, sabi ko, sige, yan naman talaga nilang makukunan kung ayaw niyang ipaalam. But yun, nung kasi iniisip ko, baka ba bumabalik yung trauma ni Aye nung time na yun. Kasi siyempre, nanay niya, lalo na nung kay mama niya, nandun talaga sa hospital, kasama sa room. So, alam mo yun, may mga, kahit nga ako nung nandun na kami sa hospital, ako lang kasi mag-isa kasi pinauwi ko na kasi hindi naman kasi makakapasok ang iba sa loob. Hanggang labas lang talaga nila. So sabi ko, sige mauna na kayo, ako nang magbabantay dito. While waiting nila Darla. Nung nandun ako actually, nung
hawak ko na yung form na i-confine daw ko kasi nga may bacteria daw. So, habang na naiyak, parang naluhan at teary-eyed lang naman. Ako ay nung iyak. Teary-eyed ako kasi yung Mami Claude. Kasi sabi ko, parang may mga flashback, memory, mga alaala, ganyan. So, ito naalala ko talaga, yung kay Lloyd dati, yung na-hospital ka, naalala ko na madaling araw, walang ibang pwedeng magdala ng gamit ni Lloyd, hindi ako lang. Or, parang ako nakakatanda. Ako pumunta doon, kumuha ko ng gamit niya nila Lloyd, tapos nilagay ko sa bag. Yung regalo pa na bag niya sa akin yung color brown. So, dinala ko sa hospital. At ang naalala ko, huling memory ko kay Lloyd, nagbabay ako sa kanya. Not knowing na, yun na pala yung huling babay ko kay Lloyd. Madaling araw yun. So, parang alam mo yun, parang mababalik yung parang trauma rin somehow. Sabi ko, ayokong mangyari ulit yun, na parang yun na pala yung magiging, kasi paalit din ako kasi ngayon, aalit ulit ako. Sabi ko, sana maging okay si Aye, kasi aalit ako ng Manila, kasama ko yung kapatid ko. So, alam mo yun, muli ba? Fill up na ako ng form. Pero yung form kasi, ganito yung magiging ganito ang magiging mode of payment, magkano ang room, ganito per day, tapos ang estimate per day, ganito, ganyan. So, sabi niya. Tapos nung inabi na go. Sabi ko, kasi iba talaga yung na ma-address kung ano talaga yung problema sa kanya. Sabi ko, yung pera, madali na lang. Parang yung pera, magagawa naman ng paraan yan. So, naka-confine po siya ngayon sa Stanford Med. Maraming salamat sa mga staff, sa mga doktor, kasi mababait ang mga doon. So, at nag-live din ako kaninang madaling araw kasi nga, pumunta ako doon ulit. Nagtatulog ako kasi antok ako, sabi ko. Hindi ko ginising si Jobin at si Emma kasi ayoko magtabay-tabay kami kasi gusto ko may mga palit-palit. Tapos, nung araw natapos na kami ni Aye, mga 1 p.m. 1 or 1:30, mga ganyan. So, ila Emma at si Darla ang pinapunta ko na parang sila naman ang magbantay kasi ako naman, matutulog ako kasi imagine, simula pa nung gising ako buong hanggang hapon. Sabi ko, Emma, Darla, kayo naman ang magbantay. So, yun, sila ang nagbantay, tapos kinagabihan, si Alcong naman, I forgot kung sino yung isa, dalawa bakbak boy ang pumalit naman. Dumaan lang ako 12, pero umuwi na ako kasi may lakad kami ng kapatid ko, magmamanila kami. Pero yun, so after ka mag-live, may mga nagtatanong kung paano sila makaka-help niya. Hindi yung magsasabi ni ako na lang pong mag-ano. Ito po ang Maya account niya, wala pong ang Gcash. Maya lang ang meron ka. So, thank you so much in advance sa mga magbibigay ng tulong for Aye. So, hawak niya naman ang phone niya at please continue praying for her na sana magtuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. At Aye, I'm so happy na makulit-kulit niya na ulit. Very, very light. So, pagaling ka bakla. Ako'y magmamanila muna dahil kasama ko ang kapatid may ganap bukas na ang planig, pero gusto ng mama at papa ko, nandun na kami ngayon kasi baka traffic, baka kung anong aberya. So gusto nila mama na nandun na kami para, panatag ang mga kalooban, para malapit lang doon. So bukas ang uwi namin and hopefully bukas nakalabas na yung si Aye. Kasi yung naman daw, madali naman daw gamit ninyo. Please continue praying for Aye and Aye, we love you. Dito lang kami palagi. So yung mga friends mo, thank you kanila. Darla, Emma, Tropang Bakbak, kanila Rayutel, kanila Alcong, thank you so much. Kanila Inche, lahat kayo, hindi ko na kayo tayo basta maraming salamat. And sa lahat ng mga Paragon Mom, maraming salamat po. And with that, hanggang dito lang mo. Ito po itong vlog, itong ikahan lang, yun color. But yeah, mag-iingat kayo palagi, andyan lang. May pagka-okay din talaga minsan. Oo, paalit na nga lang. Yahatin ko pa yung charger kasi lowbat na si Aye, empty na sa so baka board at baka may emergency, hatin ko na baka mamaya may emergency din. Kapag umaga kasi maraming kailangan para updated din kami. Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to at kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na! Yun lang.